Universe! Ako nga pala si Mipuyog and welcome to Black Zone Fruto! At ngayong araw na to ay isa sa mga crucial moment natin sa Black Fruto kasi kukuhain na natin ang the V4 ng ating Sharkman Race! Hindi totally yung V4 na no kasi ang dami niyang step na kailangan mong masunod bago mo makuha yun. At least sana is makuha natin kahit yung sa Mirage Island na may blue gear. Ito yun pang Race Awakening, napakahaba! Siyempre, para di tayo malito, unahin natin yung Unlock Trials. Ito yung pinakauna nun. At ang unang step ay Castle on the Sea. Nandito na tayo ngayon. They have to locate the stone tablet where King Redhead is trapped. Tapos, kapag nakausap daw natin siya, ang sasabihin sa atin ay here lies the Red King. Try muna natin yun. Eto nga yun. Kasi naalala nyo, mula na pagpasok natin dito sa may third sea, di ba naglaban sila ni RIP Indra? Natalo siya dun eh. So, trinap ngayon siya dito sa may bato na to. Ayan ang mukha niya yun eh. Kung mapapansin nyo, ito yung katawan. Ito yung paa, ito yung kamay. Try natin siya kausapin at mapalaya natin siya. So you found some of my memory fragments from defeating that monster. So sa mga di nakakaalam, natalo ko na si Indra, kaya ito yung lumalabas. It also appears that you tap into a small fraction of his ability to travel through space-time. A powerful yet annoying technique from ancient times. So yun nga no, meron tayong tagline dati na RIP Family and Red Legion Family. Yun yung pwede natin palitan yung name natin para magka-title. Okay, meron technique na mapo-forget our limits at mas lalakas tayo, boy. Please head to the Great Tree. I'm sure he's hiding something within that island. Yes, admin! Pupunta na kami sa Great Tree. First step done! Dito tayo sa pangalawa. Ayun nga, sabi dito, pupunta sa Great Tree. Doon sa may pinakatuktok, an invisible NPC named Misk will be visible to the player. The player will have to talk to the NPC and will be teleported to the Temple of Time. Let's go! Uy! Kanino yun? Akin na to! Bye-bye! Liliparin ko na. Atis, huwag nyo alisin kung kanino man to. Pero muna ako. Eto na nga. So, you feel a force here. A remnant of the past. So, pag pinindot mo pala yun, mababalik ka sa kinabukasan. I mean, sa nakaraan. This place has an ancient feeling. Perhaps you should return to the Sealed King. So, babalikan pala natin uli siya. Ito yung Misk. Ito yung natin invincible. Nabalik ako sa taas. A dimension na spawn. Hindi ako nag-spawn yan ha. Ayun ata si Doking, hindi natin kailangan yun kasi nakuha na natin yung fractal mirror. Ito, may sinabi na siya. So, it was the Temple of Time that I felt. That place may hold the key to a great power but you must undergo a trial to grab hold of it. Mga mga trial. Powers involving time always work best under the light of a moon. Thank you, admin. So, yun na yung quest natin. Yun na yung clue na pupunta tayo sa Mirage Island. Hawak yung mirror fractal para makuha natin yung blue gear. At may huling sinabi si Sealed King, perhaps one day we'll get our revenge on that monster. Ngayon, tapos na natin yung step 3. Ito yun. Bilis natin ha. So, 4 na tayo ngayon. The player needs a mirror fractal na kay Doking nakukuha. Check ko lang baka nawala eh. Type na lang natin, mirror. Yup, it's here. Ito na yung pinakamahirap na part. Tagalogin natin para mas madali. So, tayo daw ay kailangan mahanap ang Mirage Island una. Then, pupunta tayo sa pinakamataas na parte ng Mirage Island. Then, gagamitin natin doon yung race ability during night time. Ngayon, pag ginamit na natin yung race ability, tititigan natin yung moon ng 10 to 15 seconds at may mababasa tayong your mirror fractal has resonated with the moon. Tapos, ito na yung best part and the moon will start emitting a flashing light. Then, the player will have to look for the gear that has spawned somewhere on the Mirage Island and touch it. So, yung mahirap na part, alam ko kulay blue nga yun eh. The gear glows brightly and has a light blue color. Okay, nandun nga yung kulay. Pero mawawala yung gear na yon kapag nawala yung gabi. Kaya lahat ng yun sa step 4 na yun, kailangan natin siya magawa. Mabilis lang na panahon. Dapat dito, ang unahin natin is yung full moon. So hindi na daw kailangan ng full moon. Basta moon, basta gabi. Teka, di ko nabasa maigi yun ha. Have to activate race ability during night time. Hindi sinabi full moon night time. Alam nyo yung pinakamagandang Mirage? Doon sa may Tiki Island, kapag ka umandar tayo gamit yung boat doon sa may dulo. Okay, dito nga. So, kailangan lang natin dito ng matinding boat. Wala nga lang akong boat, pero may boat naman sila. Makisama na lang tayo. Wala na. Tingnan nyo yung buwan, palubog na. Mahirap pala makita yung araw kapag ka umaga, no? Di ba dapat may sun lang dyan? Dito sa may highest peak ng Tiki, may kita natin yung araw eh. Ha, hindi kita. Ay, wait. Baka kasi magkawalaan kami mamaya. Kailangan ko ng pale scar para makita ko agad sila. May nag-spawn na daw na Mirage! Tara, baka pamabot. Go, 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 go! Magagabi na ba? Ang tanong, magagabi na ba? Nag-spawn na daw, sayang. Kuya B, kuha ka para mabilis. Huh? What ba?
Okay, search ko lang daw. Ito pala yung sinasabi nila, merong maraming possible location yung Blue Gear. Okay, thanks. Ay, ganun. Kapag nag-spawn na yung Mirage, 4 hours pa uli siya mag-i-spawn. Binasa ko sa Google, sabi, unli spawn daw yung Mirage Island. So, okay, gabi na. Balik. So, nasa 4 to 5 ang spawn rate niya. Sea level 4 to 5. So, ito yung sabi, mawawala nga lang yung Mirage Island kapag 15 minutes have passed na wala nakakuha doon. Pero mahirap talaga siya i-spawn kasi, ayun nga ang sabi it's one of the rarest sea events to occur. Oh, in your exploration group, increases the chance to find ones a little bit through the island. So, pag mas marami pala tayo siguro, mas mataas yung chance. And pwede rin siya mag-spawn ng day and night. Okay, copy. Delikado dito sa Rapsi, boy. Napakadilim. Buti nga ang bait na ng Black Fruit to. Kasi dati kailangan mo pa ng full moon eh. Ngayon, no need na. Kasi noon sobrang hirap bago mo mahanap yung Mirage. Wow! Is that a Mirage? Oh no! Bumaba na. Ayun na yung Mirage yun. Nasa harapan ko na lang. Kaso, umaga na. Ang galing. Wala na. Nag-despawn na. Di man lang ako nakatapak. So, danger 4 siya. Oh! Mirage! Go! Okay, hanapin natin yung pinakamataas. Sobrang dilim. Okay, sundan natin to. Meron pang kalaban. Awit naman. Ito, highest. Ito na ba yun? Alam ko, hanapin natin yung buwan at tititigan. Kaso di ko alam nasan yung buwan. Medyo lumiwanag na. Kaso walang moon kasi naula. Ayun yung moon. Okay, let's try mag letter T. Then titigan natin moon. Dot meron lalabas sa aking kung ano man. Wala nangyari! Ito ba talaga yung pinakamataas? Try natin maganap. Yun lang, mag-uumaga na daw. Wala nangyari. Awit. Sabi na sa pinakamataas sabi kasi nila kahit saan daw. Nakinig ako sa kanila. Ito yung highest! Di ba titigan na lang yung araw? Meron pang mas mataas? Oo nga! 2 hours na ako naghahanap At least nakahanap tayo ng Mirage. Yun yung masaya dun Okay, napunta kami sa Mirage! Sakto at full moon pa! Highest peak please, highest peak. Ito ata, ito. Lumalapag na sila. Ang dilim! Baka may nakahanap na. Ito daw kay Sian. Shoot! Kumana! Umiilaw na Gear na lang, Gar! Teka, babaan kaya natin. I-fast mode ko kaya, tapos babaan ko graphics ko. Pero baka hindi na umilaw. Yung tinuro sa Google, ang hirap din makita. Paano malalaman kung nandun ka na nga? Wala na, palubog na. Hindi ko pa rin nahanap yung gear. Sayang. Wala na, full moon ends na. Pero nandito pa rin yung Mirage. Wala na talaga ata tong. Ang hirap hanapin ng 3 years, tapos wala nangyari. Ang nakita ko si Black Fruit Dealer. Hindi ikaw ang hinahanap ko Hindi ko magets. Paano ko masusundan yung nasa Google na location ng gear kung di ko naman alam kung saan ako pumupunta? Ang dilim. Ayaw mag-spawn na. Kitsune Shrine may nag-spawn. Tignan nyo yung aking tagapaghati. Baka kahit sa shrine di kami umabot Deep blue shade na yung Kitsune Island. Sad life. Kahit sa Kitsune Island di kami aabot. No, may 4 minutes pa. Pwede na ba maganap agad? No, ito na yun. Okay, nakalimutan ko. Alam ko hinahabulan to mga to Habulin ba to inaatake? Oo, dinidikitan lang. Kaso sobrang bagal pagkaganto. Ang bilis! Pati dito bawal. Isa na lang di man lang ako naka 15. Naka 15 ako. Kaya ko pa mabili. Di ba 15 ba yun o 30? Kitsune dito! Okay lang, nakakuha tayo ng ribbon. That's good. Alam mo, okay, masaya na ako dito nakakuha tayo ng ribbon. Kasi di ako nakakuha ng gear. At least meron tayong blue na kuha. May Mirage na to. May Mirage na. Dali. Umalis yung tao na nandun. Ba't mo yung ginawa? Hindi mo kami inintay. Okay, nasa Mirage na kami. Magpa-fast mode ulit ako. Kaso, ang masama, umaga pa. Okay, meron ako papanoorin na video, Sana tama yung ituturo niya. Use pilot helmet. So, para mas mabilis tayo tumakbo. Tama. Kaso, di ko kayo makikita. Hindi, okay na to, Phil Scarp. Ang tagal pa daw ng gabi, kalahati pa lang. Later. Ay, paggabi na tao. Paggabi na. Oh, lumulubog na. So, kung doon lulubog yung araw, doon sisikat yung buwan. Hina. Umangat na. Pwede ko na ba? Ngayon na ba? Pag akit na ba? Pag puno na? Wala nangyari. No! Gumana! Doon sa napanood ko, dito yung una niyang pinuntahan. Okay, wala dito. Ito, wala dito, wala. At yung sinusundan ko, ang hirap, ang bilis masyado. Sobrang dilim. Paano ko makakita dito? Wala to. Huwag kayo magpupunta ng 6. Sobrang dilim. Dapat 4 to 5 lang talaga. Wala makita Ano yan? Wala na. Halos 8
hours kami nag-grind, no? Talagang wala nakuha. Ngayon ko lang natutunan na bawal ka lumagpas ng 6 kasi sobrang dilim. Thank you so much sa mga tumulong sa akin, no? At least nakakuha tayo ng kitsune. Pero hindi tayo titigil hanggang di natin nakukuha yung V4 na yan. Kaya see you again in my next video. Have a nice day, everyone. Thank you and goodbye.